Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol dito kay Bitcoin. Ayon po sa mga eksperto, posibleng bumaba ang presyo nito sa $90,000. Ngunit nananatiling optimistic pa rin sila para sa pangmatagalang pag-angat ni Bitcoin. Bakit nga ba ganito ang pananaw ng mga eksperto at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Bago po natin alamin yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni Bitcoin. Sa ngayon, si Bitcoin po ay naglalaro sa mga presyong $96,000 matapos po ang isang panandaliang pagtaas ng presyo dulot ng magandang balita mula sa US job market. Ang mga datos mula sa job market ay nagpakita po ng paglamig ng labor market na nagbibigay ng mas maraming espasyo para sa Federal Reserve na bawasan po ang interest rates. Bagamat ito po ay magandang balita, may mga eksperto na nagsasabi na posibleng bumaba pa ang presyo ni Bitcoin sa presyong $90,000. Ngayon ay bakit po nananatiling optimistic ang mga eksperto kahit bumaba ang presyo ni Bitcoin? Yan, ayon po sa mga nangungunang crypto analysts, ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin ay nagdadala ng mas maraming buying opportunities para sa mga investors. Isa pong kilalang analyst na si Ginoong Michael Van de Poppe ay tinukoy ang $90,000 bilang ideal buying zone para kay Bitcoin. Ayon po sa kanyang market analysis, nasa place of boredom si Bitcoin na kasalukuyan at ang pagbaba ng presyo nito ay maaaring maging mainam na pagkakataon para sa mga gustong mag-invest. Dagdag pa rito ay binigyang diin niya na ang $104,000 ay isang mahalagang resistance level. Kapag nalampasan daw ito ni Bitcoin, posibleng magtuloy-tuloy na ang presyo nito papunta sa bagong all-time high nito. Ngayon ay ano naman po ang mga palatandaan na patuloy na aangat itong si Bitcoin? Ayan, meron pong ilang mga indikasyon na nagpapakita ng positibong momentum para kay Bitcoin. Una ay ang kanyang Bitcoin exchange outflows. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, may mahigit 70,000 na Bitcoin ang na-withdraw mula sa mga exchanges nitong nakaraang linggo. Kapag marami pong investors ang nagtra-transfer ng kanilang Bitcoin sa private wallets, nababawasan po ang selling pressure sa market. Karaniwan, nauuna ang ganitong trend bago magkaroon ng malaking rally sa presyo ni Bitcoin. Pangalawa ay ang US job data at saka interest rates. Ang pagbagsak po ng interest rates ay karaniwang nakakatulong sa mga risk assets tulad po ni Bitcoin dahil nagiging hindi na masyadong kaakit-akit ang mga traditional na investments. Kung itutuloy po ng Federal Reserve ang kanilang plano na magbaba ng interest rates, maaaring mas lalong dumami ang investors kay Bitcoin. Pangatlo ay ang crypto-friendly regulations. Sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, nagkaroon po ng mas crypto-friendly na regulatory environment sa US. Ang ganitong kalakaran ay maaari pong mag-boost ng kumpiyansa o tiwala ng mga investors sa digital assets tulad po ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga market analyst tungkol sa long-term price ni Bitcoin? Ayan, kahit na may mga pag-urong sa presyo sa kasalukuyan, nananatili ang matatag na pananaw ng mga eksperto na posibleng maabot ni Bitcoin ang $150,000 sa hinaharap. Ang isang kilalang market analyst na nagkaroon po ng tamang prediction sa Bitcoin bottom noong taong 2022 ay nagsabi na mataas ang posibilidad na makita natin ang bagong all-time high sa mga darating na taon. Ngayon ay paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan, para sa atin ay meron pong dalawang mahalagang bagay na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang buying opportunity. Kung bumaba nga ang presyo ni Bitcoin sa presyong $90,000, ito po ay isang magandang pagkakataon para sa mga gustong mag-invest. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tandaan na ang long-term outlook ni Bitcoin ay nananatiling positibo. Pangalawa ay ang diversification. Huwag po nating ilagay lahat ng ating investment sa isang basket. Mahalaga pong mag-diversify para mapanatili ang balance ng ating portfolio kahit may short-term volatility. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang ganitong mga balita ay nagpapakita po ng dynamic na kalakaran ng crypto market.
Kahit na may mga pag-urong, ang mahalaga ay manatiling informed at handa po sa anumang sitwasyon. Tandaan ang crypto investment ay hindi para sa mabilisang kita, kundi para sa pangmatagalang tagumpay. Kaya mga ka-crypto, maging matalino, maging maingat at patuloy na pag-aralan ang crypto market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.